Celine POV. Are you okay, princess? Natatawang tanong ni kuya. Hinihingal ako at kanina pa kami umiikot sa mansyon. Pero mukhang hindi pa man lang kami nangangalahati. Ang laki pala talaga ng mansyon nito, kuya. Kanina pa tayo ikot ng ikot at akyat ng akyat. Hindi pa rin tayo tapos maglibot. Natawa ito ng may kalakasan. Sinabi ko na sa'yo, princess. Aabutin ka ng ilang araw bago mo mahulughog ang kabuuan ng mansyon na to. Hinawakan itong kamay ko. Ipapakita ko sa iyong basement. Napabuga ako ng hangin. Nangangalay ng mga paa ko. Hindi ko akalain na ganito pala kalawak ang mansyon na ito. Minsan iniisip ko kung bakit nagpapagawa ang lola ko ng ganito kalaking mansyon. Napaawang ang labi ko at biglang bumukas ang pader. Secret door pala to? Wow! Basement ba ito? Mukhang mansyon pa rin sa lawak at laki. Ang dami ring pasikot-sikot. Namamangang wika ko. Napapangiti naman ang kuya ko hanggang sa pumasok kami sa isang kwarto na mukhang library. Pansin ko mga lumang aklat, sandamakmak din ng mga libro. Ito ang secret library ng grandpa natin, princess. Nung nabubuhay pa siya, madalas siyang nandito. Ang lahat na nakikita mo, mahalagang papeles siya ng mga Rivas. Nandyan din ang mga sekreto ng mga ninuno natin, kung paano nila itinayo at pinalago ang mga negosyo ng Rivas. Lihim akong namamangha. Nalalaki pang mga mata ko. Kahit basement to, napakalinis at mabangong paligid. Sino naglilinis dito, kuya? Kahit sino ba pwedeng pumasok dito? Binalingan ako nito. Ang tanging nakakapasok lang dito ay ang mayordoma natin. Maliban sa atin at sa kanya, wala nang pwedeng makapasok pa dito. Hanggang sa lumapit ito sa malaking frame na nakapaskil, ang family picture ng mga Rivas. Laglag pa nga napindutin ni kuya ang maliit na roses na nasa litrato at ganun na lang ang panggigilalas ko. Nang mabagal itong bumukas, ang daming secret door na ibulalas ko. Marami talaga, bunso, hindi lang ito. Niyaya ko nitong pumasok at talagang nanginig ako nang makitang nasa loob. Halos mapaluha ako habang nagtaas baba ang paghinga ko, nangatal ang buong katawan ko. Kuya, tumitig to sa akin. Ito ang tunay na kayamanan ng mga Rivas, princess. Ang pinakatago-tago at pinakaiingat-ingatan ng mga Rivas. May kayamanan ng mga Rivas. Ang kan natin, ito rin ang dahilan kung bakit ito ang pinakamalaking mansyon sa Rivas. Para maingatan at poprotektahan ng kayamanan ng ating angkan. Talagang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sobra akong nanginig sa mga nakikita. Halos lumuwang mga mata ko. Kumikislap ang buong paligid. Punong-puno ng ginto at diamante. Ito rin ang dahilan kung bakit pilit kang pinapahanap ng grandma sa akin noon. Naguguluhan ako na patitig sa kapatid. Lumapit to sa akin. Kamukha mo siya, princess. At nanggaling sa angkan niya ang mga ito at nag-iisa siyang anak noon ng mag-asawang Rivas. Ipinangako ng mga ito na ibibigay sa kanyang kayamanang ito at pinangako rin ni grandma natin na sino man ang magiging kamukha niya, doon mapupuntang kayamanang. Bigla akong napailing, napaatras. Hindi ko kailangan ng mga yan, kuya. Okay na ako sa buhay na tinatamasa ko ngayon. Anong gagawin ko dyan? Baka ikapahamak ko pa kapag may nakaalam niyan. Nandyan ka naman eh. Sa nanginginig na boses, namungay naman ang mga mata nito. Hinawakan ng mukha ko. Napakabuti ng puso mo, princess. Pero wala tayong magagawa sa magiging desisyon ni grandma. At bilang kuya mo, ano man ang mapunta sa akin o mapunta sa'yo, masayang-masaya ako, bunso. Tulad mo, hindi na ako naghahangad pa ng ganitong karaming kayamanan. Pero wala nang iba pang magmamana ng mga to. Tayong dalawa lang. Hinaplos ni Kuya Romeo yung pisngi ko. Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi pala sapat ang salitang napakayaman ng mga Rivas. Kasi sobra-sobra palang yaman ng mga ito. Hindi ko akalain na nababalutan ng ginto at diamante ang loob ng mansyon ni ito. Kaya palang mayordoma lang ang may karapatang pumasok dito. May natatago pala kasing kayamanan sa basement na ito. Isa kang Rivas, bunso, at kailangan mong tanggapin ang bagay na yan. Tiningnan ko ito sa mga mata. Maliban sa angkan natin, may nakakaalam ba nito? Ang mga Di Silva? Walang nakakaalam. Maliban sa mga Rivas. Bigla ako napalunok. Napabuntong hininga ng mabigat. Inakbayan ako nito at inakay na palabas. Kaya walang sino man ang may karapatang manakit sa nag-iisang prinsesa ng mga Rivas. Nangingiti ito. Napanguso naman ako. Kung ayaw nilang malagutan ng hininga. Kuya!
Nanindig ang balahibo ko. Ginulo lang nitong buko. Huwag ganun. I'm just kidding. Tama nang mahirapan sila sa pananakit nila sa'yo. Bigla ko napahinto. Anong ibig mong sabihin, kuya? Ginapangan ako ng takot nang bigla itong mapangiti. Wala, binibiro ka lang ni kuya. At hinawakan na naman itong kamay ko. Dumiretso kami sa likod ng mansyon. Isang heart shape ang napansin ko. At doon kami tumayo ni kuya. At gano'n na lang ang pagtili ko nang gumalaw yun pababa. Akala ko ba lupang hinaapakan ko? Ito ang sekretong daanan, papunta sa tunnel, princess. Para yung elevator. Tinakpan lang pala ng lupa at maliit na damo ang ibabaw. Labis akong namangha hanggang sa makarating kami sa ilalim. May mga ilaw din sa bawat gilid. Bigla ko napahawak sa braso ng kapatid. Are you afraid? Natatawang tanong ni kuya. Lalo ako napalunok at dumudoble ang boses nito. Nasa ilalim ba naman kami ng lupa? Baka may ahas dito, kuya. Bigla na lang to napahagalpak. Lalo tuloy ako natakot habang tumitingin sa pinakadulo. Huwag kang maingay, kuya. At lalo lang itong tumawa ng malakas. Napasimangot tuloy ako. Maluha-luha pa to. Nangislap din naman ang mga mata ko at masiyahin nito. Ang swerte ko nagkaroon ako ng ganitong kapatid. Sorry, nakakatawa kasing itsura mo, bunso. Bigla itong huminto. Walang ahas dito. Araw-araw tong binibisita ng mga tauhan natin. Malinis ang bawat sulok nito. Hanggang sa naglakad kami at doon ko natanaw ang ilang sasakyan. Nagtaka ako nang sumakay ito sa loob. Hapin, princess. Ipapakita ko sa yung lawak ng tunnel na to. Napakurap-kurap ako habang tinitingnan ng kabuuan ng tunnel. Malinis ngang paligid. Nahigit kong paghinga ng bilisan ni kuyang pagmaneho. Baka mabangga tayo. Natawa na naman ito. Walang traffic dito, princess. Pagmamay-ari ng Rivas ang tunnel na to. Ilang minuto yata kaming nasa loob ng tunnel hanggang sa huminto ito at gano'n na lang ang panggigilalas ko. Nang maramdamang gumagalaw ang sasakyan namin pa itaas, bigla akong nagpalingalinga sa paligid. Wala na kami sa mansyon hanggang sa namalayan ko na sa kalsada na kami. Wow, ang galing! Bigla akong napangiti. I told you, sabay ngisi nito. Babalik na ba tayo, kuya? Umiling ito. Pupunta tayo sa mansyon mo. Kumabog ang dibdib ko. Yung anak ko, hindi yun pababayaan ni Lovie. Sandali lang tayo doon. Napatango na lang ako. Sa haba ng biyahe, bigla na lang ako nakatulog. Isang tapik sa brasong nagpagising sa akin. We're here, princess. Bigla ako napamulat. At ganun na lang ang pagtataka ko. At malaking gate din ang nasa harapan namin. Paakyat din ang daanan. Napangiti ako at may heart din sa bawat dinadaanan namin. Sako pa rin to ng mansyon? Namamanghang tanong ko. Nakangiti itong tumamo sa akin hanggang sa matanaw kong malaking mansyon at gano'n na lang ang pagkagulat ko at may mga kasambahay na nakahilera sa labas. May nakatira sa mansyon. Mga kasambahay, princess. Kahit na wala ka pa dito, hindi to pinapabayaan ni grandma. Uminit ang sulok ng mga mata ko hanggang sa abutin nitong kamay ko. Nakayo ko mga ito. Magandang umaga, senyorito. Ikinagagala ka po naming makilala, senyorita Princess Celine. Sabay-sabay ng mga ito. Halos hindi ako makapagsalita. Hello po sa inyo. Kinagagala ko rin po kayong makilala. Nanatiling mga itong nakayuko hanggang sa akayin ako ng kapatid ko sa loob. Pagkabukas ng malaking pinto, bigla akong napaawang. Welcome, Princess Celine Rivas. At talagang nakalagay, napakalaking frame na mukha ko ang nakapaskil. Donyang-donyang pagkakagawa. Welcome sa mansyon mo, prinsesa ko. Niyakap pa ako ng kapatid ko. Nanubig ang mga mata ko kahit wala pala ako sa tabi ng mga ito noon, hindi nila ako kinalimutan. May sarili akong mansyon. May naghihintay sa akin na pamana. 3 palapag ang mansyon, napakalaki at lawak din. Ang ganda din sa likuran at malaki. Saka ako nito lilibutin, kuya. Baka hindi na ako makatayo. Kanina pa tayo naglalakad. Nakangiwing wika ko. Natawa naman ito sabay gulo ng buhok ko. Dumiretso kami sa malawak na veranda. Tanawang kabahayan sa ibaba. Nasa tuktok kasi ang mansyon. Malalayo sa kabahayan. Kuya, kailan mo pa nalaman na ako ang nawawala mong kapatid? Tumingin ito sa akin. Noong nasa comatose ang asawa mo, hindi kita kagad pinuntahan dahil gusto kong subukin ang kaibigan ko. Kung hanggang saan kanya kayang ipaglaban, hindi lingid sa akin ang mga paghihirap ito sa hinawasan. Kung paano to tinakwil
At paano to mahirapan kung saan to kukuha ng pera? Tumingin ito sa kawalan. Pinahanga ako ng asawa mo, bunso. Alam ko kung anong trabahong pinasok niya, masuportahan lang kayong mag-ina. Umiit ang mga mata ko. Kaso, mukhang wala siyang balak na puntahan kami ng anak niya. Bigla ako nalungkot. Nagtaka ko ng mapalunok to, hindi rin nakakibo. Ano kaya kung puntahan natin siya, kuya? Siguro naman matatanggap na ako ng pamilya nito. Doon ito humarap sa akin. Seryosong mukha nito. Yan ang wag mong gagawin. Kumunot ang noo ko. Isa kang Rivas, bunso. Kung meron mang dapat sumuyo, yun ang kaibigan ko, hindi ikaw. Napalunok ako. Pero ikaw na rin ang nagsabi na baka naapakan ng pride ng asawa ko na nahihiya na ito ngayon. Kung talagang mahal ka niya, itatapon niyang pride niya para sa inyo ng anak mo. Pupunta at pupunta siya. Bigla ako natahimik, umiwas ito ng tingin sa akin. Hindi rin matutuwa si grandma kung ang prinsesa niyang magpapakumbaba sa pamilyang nagpahirap sa'yo. Dapat mong tandaan na isa ka ng Rivas, bunso. Ikaw ang nasa itaas at silang nasa baba. Hindi maaaring ikaw ang manuyo. Kung tutuusin, dapat nagiganti ka sa mga taong nagpahirap at nanakit sa'yo. Mabilis akong napailing. Hindi ko magagawang bagay na yan. Naranasan ko na kung paano mahirapan ang magtiis sa sakit. Bakit ko pa ipaparanas yun sa kanila? Hindi ako ganong tao. Napailing pa ako. Kitang-kita ko kung paano ako titigan ng kapatid ko. Anong gagawin mo kapag nalaman mo? Biglang kumabog ang dibdib ko. Na ano, kuya? Na naghihiganti ang grandma natin sa pamilyang nanakit sa'yo at sa mga oras na to. Nagluluksa ng pamilyang De Silva sa pagkabagsak ng kumpanya nila. Umiling ito na ikinakunot ng noo ko. Never mind, kumain na tayo, nagugutom na ako. Sabay akbay nito sa akin, lihim naman akong natitigilan. Ramdam ko na may laman ang gusto nitong sabihin. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Tagkukulit ko sa kapatid ko. Pansin kong paglunok nito. Malalaman mo rin sa mga susunod na araw dahil tsak kong sasabog sa balita ang nangyayari ngayon sa pamilyang De Silva at pamilyang Zua. Zua, lihim na napapikit sa Romeo. Patawarin mo ko, princess. Hindi ko masusuway ang grandma natin. Sana nga lang hindi tayo kamuhian ng asawa mo. Sana nga lang huwag siyang susuko sa relasyon niyong dalawa. Hindi ko kakayaning makita kang nasasaktan dahil na rin sa mga ginawa ko. Sa utos ng grandma natin. Lihim na nakukonsensya si Romeo. Labis siyang nababahalat sabik ng kapatid niya sa asawa nito. Siguradong masasaktan to. Oras na malaman nitong akbo ang dahilan ng paghihirap ngayon ng pamilya ng asawa nito. Patawad, Draco. Hindi ko rin to gustong gawin. Pero wala akong mapagpipilian. Huwag mo na sanang idamay pa ritong asawa mo. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Draco POV. Sandali ako natulala na mapagmasdan ng sariling ina na nakaratay sa higaan nito. Napakurap ako nang maramdaman ng panunubig ng mga mata ko. Mabibigat ang bawat hakbang ko nang lumapit ako dito. Maingat kong hinawakan ng kamay nito. Magpagaling ka, Mom. Sa kabila ng mga nagawa niyo, mahal na mahal kita. Hindi na ako galit. Gagawa ko ng paraan kung kinakailangan kong magmakaawa sa mga Rivas, gagawin ko. Magpagaling ka. Tumulong luha sa mga mata ko. Hindi nito matanggap ang pagkabagsak ng kumpanya sa isang iglap lang. Inatake ito at ngayon masamang kondisyon ng kalusugan nito. Si Daddy naman halos natutulala na lang at madalas uminom ng alak. Kung minsan nagwawala pa to. Naintindihan kong mga to. Hindi madaling tanggapin na sa lahat ng hirap na ginawa ng mga to, mawawala lang sa isang iglap ang kumpanya. Pero ano nga ba naman ang laban ng De Silva sa Rivas? Wala. Kahit naman ako, labis na nasaktan. Hindi ko matanggap na hinayaan to ng babaeng mahal na mahal ko. Lalo ng pinakamatali kong kaibigan. Sigurado naman ako na itong gumawa upang mapabagsak ang kumpanya namin. Ngunit natitiyak ko ring utos ito ni Doña Luisa. Ang sakit lang sa dibdib na wala man lang silang nagawa. Lalo ng asawa ko. Hindi man lang ito naisip na kahit papano naging mabuting mommy ko sa kanya. Sobrang sakit na ganitong ganti nila sa amin. Halos dinuhurog at walang itinira. Aaminin ko nakaramdam ako ng galit sa kaibigan. Pagdadamdam sa asawa at isiping nagbago to. Naging mapagmataas. Hindi ko yata kayang tanggapin. Ilang beses akong napaluha at halos mawalan ng lakas nang bumagsak sa isang iglap ang negosyo namin. Sa sobrang pagkagimbal, inatake ang mommy ko at talagang napaluhang daddy ko.
Napahagulhol naman ang dalawang kambal ko. Minsan iniisip ko kung nabanggit din ba ng asawa kong kabutihang ginawa ng mami ko sa kanya at sa grandma nito. Kung bakit ganitong galit ito talagang ibinagsak kami ng tuluyan. Halos walang itinira sa amin. Nahirapan akong lumunok, pinunasan ng luha sa mga mata. Mabibigat ang hakbang kong lumabas ng kwarto nito. Kung kinakailangan kong makiusap, gagawin ko. Alang-alang sa sariling ina ko. Rivas Company. Pansin kong pagkagulat ng sekretary ng kaibigan ko. Sir, gusto kong makausap si Romeo. Halos hindi ko na matawag na kaibigan sa sobrang sama ng loob ko. Sandali lang, sir. At saka tumawag to sa telepono. Ramdam kong bigat ng paghinga ko. Pasok na raw po kayo. Pagpihit ng pinto yung nakatalikod nitong bultong sumalubong sa akin. Nakatingin ito sa window glass. Gumalaw ang pangako. Paano mo to nagawa sa akin? Pinilit kong wag mabasag ang boses ko. Sinikap ko rin na wag manubig ang mga mata ko. Ang sakit lang sa dibdib na matalik ko pang kaibigan ng pagmamakaawan ko. Imbis na itong makatulong, ito pa palang babagsak sa akin. Doon ito humarap sa akin. Seryoso lang ang mukha nito. I'm sorry. Bahagyang gumalaw ang kilay ko. Hindi ko to gustong gawin. Pero yun ang inutos ni Grandma. Doon ko nakita sa mga mata ni Romeo matinding konsensya. Hindi ko siya magagawang pigilan. Kilala mong mga Rivas. Oras na suwayin kong grandma ko. Itatakwil ako nito. Gumalaw ang pangako. Wala sana kong balak magmakaawa. Bigla ko napaiwas ang tingin dito. Halos sinasakal ang leeg ko kapag naalalang sitwasyon ng pamilya ko. Inatake ang mommy ko. At ngayon masamang kalagayan niya. Kitang-kita kong pagkagulat nito. Hindi niya matanggap na gano'n na lang mawawala ang mga pinaghirapan nila. Nagpapabaya na rin ang daddy ko sa sarili niya. Palagi itong naglalasing at nagwawala. Hindi na rin halos lumalabas ng kwartong dalawa kong kapatid. Nagsusumamo na tinitigan ko ang kaibigan. Tulungan mo kong maipaabot sa grandma mo ang paghingi ng tawad ng pamilya ko. Siguro naman sapat ng mga nararanasan ng pamilya ko para mapatawad niya kami. Bigla itong napalunok. Nasa mga mata nitong matinding guilt. Patawarin mo ko. Hindi ko gustong maranasan yung lahat ng ito. Wala akong kapangyarihan para suwayin ng grandma ko. Napaiwas ako ng tingin. Nanubig ang mga mata ko sa susunod kong sasabihin. Gusto ko mapahaguluhol. Kung may iba lang talagang paraan, hindi ko to gagawin. Gusto kong maibalik ang kumpanya ng mga magulang ko, ang lahat ng negosyo ng mga to. Kahit nang kapalit ay ang paglayo ko sa asawa ko. Doon ako napatalikod. Pumatak ang luha sa mga mata ko. Draco. Wala akong ibang maisip na paraan para pumayag ang grandma mo sa kahilingan ko. At kahit ikamatay ng puso ko na mawalan ng tuluyan sa asawa ko, tatanggapin ko. Huwag lang mawala ang 4 na taong mahalaga sa buhay ko. Napakuyom ang kamao ko. Mahal na mahal kong asawa ko, ang mag-ina ko, pero sa pagkakataong ito, uunahin kong mga mahal ko sa buhay. Ihakbang ko na sana ang mga paa ko para umalis na magsalita ito. Walang kinalaman ditong asawa mo. Hanggang ngayon wala siyang nalalaman. Inilihim ito ni Grandma dahil alam niyang hindi nanaisin ni Princess ang magiganti. Hindi ako nakakibo. Susubukan kong lahat ng paraan, mapakaiusapan ko lang ang grandma ko. Hindi mo kailangang hiwalayan ang kapatid ko dahil mahal na mahal ka niya. Biglang kumabog ang dibdib ko nang makitang nagkagulong mga kasambahay. Manang napahinto ako na makitang karga-karga ni daddy ang mommy ko. Ang sasakyan! Sigaw nito sa akin. Tananta ako na patakbo, umiiyak naman ang 2 kambal ko. Anong nangyari, daddy? Sa nanginginig na boses. Ngunit hindi ito nagsalita, napapaluha to habang nakatitig sa mami kong walang malay. Sa nanginginig na kamay, mabilis kong pinaandar ang sasakyan. Namalisbis ang luha sa mga mata ko, umigting ang pangako. Bilisan mo, utos ni daddy. Rinig kong paghikbi nito. Kumapit ka, honey, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo kaming iiwan. Makakagawa naman kami ng anak mo ng paraan para maibalik ang kumpanya. Huwag ka namang sumuko. Lihim ako na pahaguluhol. Ito na bang parusa ng langit sa pamilya ko? Dahil sa nagawa nilang pananakit sa isang Rivas. Paano naman yung kabutihan ni mommy noong una? Wala lang ba yun? Nagtaas baba ang paghinga ko sa bigat at sakit na nararamdaman ko. Mommy! Naiyak na sambit ni Doreen. Tahimik namang napapasigok sa kakaiyak si Donita. Gusto ko mapamura ng makitang mga reporters. Pati ba naman dito, susundan nito kami? Anong nangyari kay Mrs. De Silva? Anong nangyari sa pagkabagsak ng kumpanya ninyo, Mr. De Silva? Isang kalaban ba sa negosyong gumawa nito sa inyo?
Laking pasalamat ko't kaagad sumalubong ang mga doktor at nurse sa amin. Nangihina kaming napaupo, niyakap ko naman ang dalawang kambal. Kasalanan namin ang lahat ng ito, hikbing wika ni Donita. Patawad kuya, kung kaya ko lang ibalik ang lahat, saan hindi na namin sinaktan si Celine. Biglang napahugul-hulo si Doreen. Napayuko na lang ako at hinayaang namalisbis ang luha sa mga mata. Unti-unting nakaramdam ako ng galit. Samantalang may tinawagan naman si Romeo. Yes sir, I changed my mind. Gawin mong lahat upang hindi mailabas sa buong medyang pagkabagsak ng mga De Silva. Alam na po ba ito ni Doña Luisa, sir? Bigla akong napapikit. Ako nang bahala kay Grandma, basta gawin mo lang ang pinag-uutos ko. Sige po, masusunod sir. Bigla ako napahilo sa sentido. Ngayon iniisip ko kung paano ko mapapakiusapan ang grandma ko. Kailangan kong gumawa ng paraan, lalo na ngayon na masamang kalagayan ni Tita Janine. Hindi yata kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring masama ng tuluyan dito nang dahil sa kagagawan ko. Tama ng minsang pagpapahirap sa mga ito. Kailangan ko nang mapigilan ng grandma ko. Mapakiusapan ibalik na nitong kumpanya sa mga De Silva. Lalo na't nobyo naman ang kapatid kong anak na mag-asawang De Silva. Sana nga lang mapapayag ko to. Walang kaalam-alam si Romeo na lumabas ang balita tungkol sa pagkabagsak ng kumpanya ng mga De Silva at ang pagsugod sa ospital sa asawa ni Mr. De Silva. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.